Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radio Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radio Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors ng mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na Eucharistia. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates, na kung saan marami po tayo mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating tradisyonal na Advent, Christmas, and Lenten Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron po rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radio Veritas bilang ating debosyon sa banal na Eucharistia. Pagpalain kayo ng Diyos, siksik-diglig umaapaw. God bless you more.
ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Naganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Na kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli, sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig, we're feeling blessed among the rest. Batay sa December 2023 Radio Audience Measurement ng AGB Nielsen Philippines, Veritas 846 is Mega Manila's number 3 most listened AM station and the number 1 faith-based AM station. Maraming salamat mga kapanalig. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, Veritas 846, Kapanan, 54 years of Catholic Broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas alas 6 ng gabi, araw ng Huwebes, 18 araw sa buwan ng Enero, taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan. Ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang
aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV 846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846, makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapanalig. Tayo po ngayon ay inaanyayahan sa ating Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ipinagdarasal ng inyong kapanalig na himpilan ng lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Isama din po natin sa misang ito ang mga patuloy na nagaganap na kaguluhan, digmaan at mga nasawi, dulot ng giyera sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic advocate, benefactors at donors, at lahat ng mga kasapi sa ating Kapanalig Radio Community. Ngayon po mga kapanalig ay araw ng Huwebes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon, at atin din pong sinisimulan ng unang araw ng ating Misa Triduo para sa kapistahan ng Mahal na Poong Santo Niño. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Joel Camaya, SDB. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul,
Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nila 10,000 ang pinatay ni David at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsay nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan, ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinggan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin? Gayong wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako walang likat, magapunan. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo man lamang nila.
Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa ako sa tawag natin dito sa misa sa Veritas Healing Mass. Na alam natin na yung ating Santa Misa, isa sa mga ginagawa nito ay yung pagpapagaling, to heal. And healing, itong pagpapagaling, ay isa sa mga bagay na ginawa ni Jesus. Na dumarating si Jesus tuwing misa at pinapagaling tayo. Siguro, meron sa inyo, marami sa inyo ang gumaling na physically, pero mas higit pa ron yung pinagaling niya spiritually sa kaluluwa. At ito yung narinig natin sa ating pagbasa ngayon, na si Jesus ay nagpagaling. Isa sa mga bagay na alam natin na nangyari historically ay si Jesus ay kilala bilang mangangaral at bilang tagapagpagaling. He went about, hindi lang para magturo o kaya mangaral, pero para magpagaling. At dahil dito, maraming mga sumunod sa Kanya. Multitudes at galing sa iba't ibang lugar. Sa ating pagbasa ngayon, narinig natin saang ibayo galing lahat naman nakinig sa Kanya. Mula sa Judea, Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, palibot ng Tiro at Sidon. Kapag tinignan ninyo yan sa mapa, sa geography, ang pwede nating sambitin, no? Sa wikang Ingles, they're from all over, mula sa iba't ibang lugar. At ito yung isang bagay na kung bakit tanyag si Jesus. Siya ay nangaral, siya ay nagpagaling. Kaya nga may punto yung rock musical na ginawa noong 1970s, yung Jesus Christ Superstar. Jesus was a superstar. Not only because we know, alam natin na siya'y anak ng Diyos, pero nung panahon niya, siya'y tanyag, siya'y superstar dahil doon, dahil nangaral siya at nagpagaling siya. Pero alam niyo, merong isang clue doon sa huling bahagi nating ebanghelyo, na malalaman natin na hindi niya inasam-asam ang lahat nito. Ano yung narinig natin nung huli? Sa kabila ng maraming sinabi tungkol sa Kanya, at doon sa mga nagpunta sa Kanya, nagpatira pa, sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Alam niyo, ang tugon niya ron, mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Bakit? Isa ito sa mga tinuturo ko. Nagtuturo po ako ng scriptures. At ito isa sa mga palaisipan lagi. No? Bakit kaya, lalo na dito pa lang sa Ebanghelyo ni San Marcos, bakit kaya ayaw magpakilala ni Jesus? Hindi ba kung alam nila na siya yung Mesiyas at ginagawa niya ang mga narinig nila tungkol sa Kanya at kung anong pinapangaral niya, hindi ba mas maganda yun? Mas malaki yung crowd, mas darami pa yung susunod sa Kanya. Pero bakit ganun? Bakit ayaw niya ipasabi? Dalawang salita lang sa English. Messianic secret. Messianic secret. Sikreto ito. Bakit? Na siya yung Mesiyas. Kasi yung nasa isipan ng mga tao na yung Mesiyas, siya yung magliligtas sa kanilang bayan. At totoo nga, si Jesus ay naparoon para iligtas niya yung buong bayan. Pero hindi sa ganun, na sila ay susunod sa Kanya because there will be glory, dahil may kalwalhatian kaagad. Dahil yun yung inaasahan nila na siya'y parang isang leader na political, na naroon, makapangyarihan. Pero hindi.
Doon sa ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, ipapakita niya ano dapat yung dadaanan nila. Pagdurusa, pagkamatay, bago muling mabuhay. At kung maririnig niyo ng mga tao, abay hindi siya susundan. Hindi yun yung kanilang iniisip tungkol sa Mesiyas. Kaya nga sinabi niya, huwag ipagsabi dahil kailangan pumunta sa Jerusalem at alam niyo na kung mangyayari ron. Kaya nga, it's not just being a superstar. No. Si Jesus ay nagpakababa. Sabi nga dun sa isang awit ni San Pablo, na bagamat siya ay Diyos, though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God. Hindi niya inasam-asam yun. Yun yung daan ni Jesus. Of course, in the end, yung Panginoon, Diyos, yung Ama, itataas siya sa lahat ng mga tao. Pero hindi, kailangan dumaan siya rito. Bagamat marami na siyang pagpapagaling na ginawa, bagamat napakaganda naman sinasabi niya, yung pagpapangaral niya, kailangan pa rin dumaan sa daan ng krus. Mga kapatid, ano yung connection nito doon sa ating unang pagbasa? Of course, bagamat magkaiba yung tema nila, pero may isa tayong nakikita, or dalawang bagay na nakikita. Unang-una, multitudes, yung dami. Yung mga tagahanga ni David ay marami. Mas sigit pa doon sa tagahanga ni Saul. Nung pagkatapos niyang matalo si Goliath. Ikalawa, yung pagpapakumbaba ni Jesus. Nakita natin sa pagpapakumbaba ni Haring David. And therefore, ano makita natin kay Jesus? Siya ay katulad ni David. Higit pa siya kay David. Pero kita natin na si David, siya ay isang prefiguration, imahe, na nagtuturo kay Jesus. Tungo kay Jesus. Pero magandang pagnilayan din natin, itong si Haring David at si Haring Saul. Kita natin na ano yung naramdaman ni Saul. Nung nakita niyang mas marami yung mga humahanga dun kay David, gusto niyang patayin. Ayaw niya ng karibal. Nagsiselo siya, naiinggit siya. Kasi gusto niya yung kalwalhatian sa kanya, hindi kay David. Siguro natural yun sa mga tao, no? Pero alam niyo, nagbigay ng paalala sa kanya na huwag patayin si David. Dahil si David ay isang hinirang ng Diyos. Yung kanya mismong anak na si Jonathan, na kaibigan ni David. He interceded for him. Pero alam niyo mga kapanalig, itong mga nakaraang mga araw, nakita natin yung mga salaysay dun sa aklat ni Samuel. Yung unang aklat ni Samuel, nakita natin kung paano hinirang si Saul bilang hari. At ito lang ang pwede nating siguro moral lesson ng itong mga nakaraang araw. Si Saul ay tinawag. Siya'y hinirang. And many of us are called. In one way or another, we are called like Saul. Pero alam nyo, meron tayong isang nadaanan na mga salita na nawala yung loob ng Panginoon kay Saul. Bakit? Siguro maraming mga dahilan. At isa na ito nakita natin sa mga dahilan na posible pala yun na tayo'y tawagin ng Panginoon at dumarating ang panahon na nawawala yung loob niya sa atin. Bakit? Kasi hindi natin sinusunod yung kagustuhan niya. Kaya mga kapatid, ito yung ating isipin ngayon sa ating mga pagbasa. Ginagawa ba natin yung kalooban ng Panginoon? Tayo ba ay tulad ni Jesus? Mababang loob at sinusunod kung ano ang kagustuhan ng Ama. Na hindi nagpapakasasa dito sa mga natatanggap niyang mga papuri, dito sa mga maraming taong sumusunod sa Kanya.
Mababang loob pa rin siya upang sundin ang kalooban ng Ama. At si Haring David, ganun din. Sana hindi tayo matulad kay Saul na pinili ng Diyos. Pero dahil sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, siya ay nawala dun sa mga hinirang ng Diyos. Magdasal tayo itong ating sa misang ito na tayo pagalingin. It's a healing mass. At isa sa mga bagay na hilingin natin, pagalingin tayo. Doon sa mga iniisip nating dapat tayong maging dakila o kaya na ayaw nating mahigitan ng iba, na sana magkaroon tayo ng kababaang loob at higit sa lahat, tungo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang tugon natin, Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway wag nating isara ang ating puso. Bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-iibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos na mabuhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy at ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, sa iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sina Francisco naming Papa at ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kalinagan. Kawan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ko dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual.
O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Panginoong Hesus, Senyor Santo Niño, aming Diyos at tagapagligtas, pinili mong magpakumbaba at magkatawang tao upang kami bigyan ng kaligtasan. Turuan mo po kaming maging katulad mo sa lahat ng bagay upang kami nawa ay humantong sa pangako mong paraiso. Gawin mo po na ang aming mga puso ay mapuspos ng iyong espiritu upang gaya ng mga batang kinalugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa kalooban ng Ama sa langit. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at pagkatao. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyan mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, buong puso kita masasalamatan ang kaaya-ayang ginawa mo, Yahweh. Aking isasaysay, dahilan sa'yo'y ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita sa aking awit, Panginoong kataas-taasan. Mga kapanalig, ating pong pinasasalamatan si Reverend Father Joel Kamaya SDB sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ating din pong pinasasalamatan ng ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors. Luisito Nieto, Fortunato Nieto and Nieto family, Adelina Alibarbar and family, Alfredo Mengulio, Amelia Llamas and family, Annie Rachel and Eddie Emboscado and family, Angel Carmencita and Dorothy Tongco, Artin Divine Baldinaro, Attorney Joel Ofilan and family, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael, Atendido family, Aurora Malyari de los Reyes and family, Aurora Guash and family, Bayan and Nora Ramos and family, Bernardo and Estelita Sahorda and family, Carolina Laines and family, Carmel Baisa and family, Carol Castano, Salerina Lafrades and family, Concepcion Manalang, Corazon Pascua and family, Cristina Carmen Garde and family, Chupungco family, Doc Chia Cruz and family, Doc Meli and Renato Del Piero and family, Dolores Paredes, Dr. Martina Bautista Pagaduan and family, Dr. Teodora Tan and family, Eduardo and Maria Lourdes Sicat, Emerita Rublico Mahunapit and family, Elizabeth Ignacio Layog and family, Elizabeth David and family, Erlinda Meya and family, Estelita Reyes and family, Esther Jane Jacob and family, Erlinda Manguiat, Evelyn Diaz, Fidel Maria Abansado and family, Flor de Lisa Fernandez Nicolas and family, Florencia Ibay Manuel and family, Florian de los Santos Polache and family, Francisco and Evangeline Afable, Frank and Letty Magbo and family, Isaganitan and family, Irene Sanchez and Donayet Sanchez, Josepina Lopez Montano and family, Leonor Dalisay and family, Leonora de la Rosa, Leverlita Chua, Lilia Jokno and family, Lito and Fekua and family,
Lola Cecilia Puno and family, Lorena de la Rosa Andesa and family, Maria Cristina de Vera and family, Magdalena Rolly Tibal and family, Malin Catherine Manggiyat, Maria Lourdes Joy Concepcion MD, Maria Carla Manggiyat, Maria Carina Olandes and family, Marivic Antoinette Dural, Maria Ranelia Bueno Alba and family, Mr. and Mrs. Jose San Diego, Mr. Edgardo and Nona Serbo and family, Mr. Demetrio Ledesma, Mr. and Mrs. Fred Pereira and family, Mr. Alfonso Sapetran, Mrs. Tessie Ting and Calvi Jessie Ting San Diego and family, Nati Montaliana and family, Nova Dizon, Ramon and Rosario Gabaldon and family, Paulo and Isa Santos and family, Ramon Chua, Remedios Co and Sons, Romualdo Salazar, Shole Lupenario, Sister Linda, Susan Cadiz and family, Teddy Castillo and Mary Manuel D.B. Castillo and family, Teodoro and Lily Gatorian and family, Teresa Ariola, Iraj Corporation, Victor and Maynang Morales, Wilhelmina Cinto, Ben and Cristina Alberto family, Sir Optimis International, PSAU Magalang, Lilian Lydia Tansinsin and family, Bobadilla and Burgos family, Eli Ledesma and children, Larry and Evelyn Andan and family, Marcela Carlo Digna, Francisco Reyes and family, Nancy Rose Emelo, Rosanelia Gatorian and Brigida Hook, Alex Anthony Madrid and family, Attorney Ben and Mrs. Tessie Laguesma, Attorney Manuel and Rosita Dionaldo and family, Attorney Santiago Hernandez and Corazon Santos, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Hernandez, Besling College of the Philippines, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Kamongon Borlongan Oxenio Bautista and Carpio family, Carmelita Hawen family, Carmelita Milet Ocampo and family, Carmen Panlilio, Virgilio Bernardo Susan, Leonardo Panlilio and household and special intention of Bernardo Katigbak, Christine Agnes Dumlao and family, Concepcion Morales, Corazon Crespo and family, Crisanta Cristi Francisco and family, Christine Ann Beaumont, Dalisay Pasamba Radam and family, Danny Lazo and Monday Morning Club, Degolacion Yani Gatorian and family, Delphin Viola III, Delia and Dea Isma, Dr. Enriqueta Dayo Palazzo and family, Dr. Lydia Chung and family, Edita Vicente and family, Emelita De Jesus, Engineer Renato and Soli de Guzman and family, Erminda Nalangan and family, Ferdy Cora and Deman Fernando and family, Francisco School of Makati, Hope Bayan and Jade Tan, Irene Cruz and Penina San Jose, Jesse and Loling Chuapok and family, Leo and Mary and Paranpan and family, Leonardo and Emerita Restrevera, Lilian Lim and family, Lourdes Yorogueb and family, Luz Lourdes Dadia, Marianita Ricio, Maricel and Linasi and family, Mary Heidi TUC, Marilyn Alarilla and family, Marina Sale and family, Maureen Rose and Patricia Valera and family, Mayet del Rosario and Armed Resources Incorporated and family, Mercedes Lee Ramos and family, Mercedes Panopio and family, Moises and Angelita Morales, Mr. Enrique Yotoco, Miss Desi and Chaquel and family, Nirisa Bihis and family, Nori Bordador and family, Rafaela Magpantay and family, Ramon and Loreto Villanueva, Rodora de la Pastores and family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Onivo Alimento, Rogelio Mercado and family, Rustica Luz Mercado and family, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolly Clavea, Taihon Chemicals and Services Incorporated, Tita Nova and family, Wilma and Anthony Taro and family, Violeta Bianan and family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Maylene Saballa, Susan and Grace Richel Tiham, JB and Richard Nalican, Nelia Sapunto and family, Eleanor Samonte and family, Farida Techi Reyes Villas, Juan Fernandez and family, Jacqueline Ganado Stelio and family, Maria Teresa Alvarez, Aida Almario and family, Danny and Dorothy Joy Rivera and Renita Sulit Marquez, Jaime and Regina Gauna and family, Eduardo Alvarez and family, Liza Behar and family, Isabel Tanansaldo and family, Florentina Santos Carion and family, Julita Marasigan and family, Asuncion Nini Maningas, Ignacia Renales, Maribel Ebol Cruz, Consolacion Lopez Pabian and family, Herminia Quintos and family, Joy and Erica Evangelista, Normita Pajardo and family, Salvacion Takadaw, Mayra P. Takadaw and Mira Luna Takadaw, Lolita Raquel and family, Cynthia Tabangay and family, Arnold Magparangalan and family, Abelina Caparos Pascua, Belinda Elarmo and family, Caroline Flaminiano and family, Chris Sheila Malabanan and family, Connie Pelayo and family, Cristina Maria Rivera Galiluyo and family, Eduardo Epoy Firmalimo and family, Elizabeth Gacusan, Esther Flores and family, Guillarta and family, Helen Grace Nobles and family, Jose Olivares and family, Kise Franco and family, Lina Rabago and family, Hilario and Lalencian and family, Lolita Cabral,
Lorely Racimo, Lourdes Hernandez, Laverna Mateo and family, Mar and Crispina Florindo and family, Marisa Galban and family, Mency Maria Dolores Macatol and family, Mercedita Once and family, Meren and Carissa Olarte, Norma Pardiñas and family, Roger and Sonia Francisco, Sulapas and Rapol family, Teresa Francisco and family, Teresita Pacheco and family, Teresito Mamuwag and family, Trinidad Trining Flores and family, Venus May Marimon and family, Virgilio Pascual and family, Bibian Mangabang and family, Noel and Grace Gamba and family, Natividad Garcia and family, Carmelita Garcia and family, Garcia family, Glenda Umali Garcia and family, Degolacion Rosanelia Gatorian and Brihida Hook and family, Norma Hinunangan and family, Alana Herolia and family, Florentina Innocent and family, Luwalhati de la Cruz and family, Maria Dina Masendo and family, Bautista Micor and family, Urbana Miranda and family, Joseph Mendoza and family, Dolores Jeronimo and family, Oyi Manalo and family, Aura Jeronimo, Gica family, Maria Gina Marshall and family, Socorro Martinez and family, Eugenia Martinez and family, Isabel Ansaldo, Sanigo and family, Milagros Giyang and family, Rafaela Gulayan and family, Adelaida Pajardo Gumia and family, Jocelyn Gonzalez and family, Lea Gonzalez and family, Maria Lalaine Gonzalez and family, Bautista and Miranda family, Yolanda Gubat and family, Wendelina Magsumbol and family, Segundina Guevara and family, Maria Victoria Cabarios Guevara and family, Marieta Marasigan and family, at Maria Adela Guerrero and family. Maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na si Kapanalig Gian at sa Veritas Technical Team at Social Communications Team at ang Religious Department sa pangungunan ni Binibining Rene Jose, Homer Biray, Jeffrey Austria, Benedict Napolitano at Ali Maynahe. At sa inyo pong mga kapanalig, kami po ito pusong nagpapasalamat at patuloy na nag-aanyaya na makinig sa ating kapanalig na himpilan at manood sa ating Sky Cable Channel 211, maging sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Abangan po natin ang misa mamaya sa alas 12 ng hating gabi na pamumuno ni Reverend Father Len Hernandez. Susunod na po ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Dito lamang yan sa Radio Veritas. Sa ngalan po ng Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako po ang inyong kapanalig Rafi Giolina na bumabati na isang mapagpalang gabi at sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig.